Ang kadalasan tinuturo sa atin sa paaralan ng ebolusyon raw ng watawat ng Pilipinas ay ganito. Marami nagsulputan na disenyo ng unang watawat raw ng Pilipinas. Nandiyan ang watawat kulay pula na may isang titik K sa gitnang bahagi. Nandiyan ang 3 K na nakahilera. At meron rin namang mukhang watawat ng pirata, kulay itim ang tela at may hulma ng bungo ng tao. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Sa katunayan, ang mga watawat na ito ay watawat lamang ng isang organisasyong grupo na lumaban sa Kastila noong himagsikang Pilipino. Tama nga naman na bago pa iwinagayway ni Presidente Emilio Aguinaldo ang unang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite ay meron pang nauna. Pero bago natin talakayin kung ano talaga ang itsura ng unang watawat ng Pilipinas, mas mainam siguro na pag-aralan muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ng mga watawat ng organisadong grupo na lumaban sa Kastila. Ang kauna-unahang watawat ng Katipunan ay ang gawa ni Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang, asawa ni Andres Bonifacio. Sa pagkakatatag ng Katipunan, hiniling ni Andres Bonifacio sa kanyang asawa na si Gregoria de Jesus na lumikha ng isang watawat para sa kanyang lipunan. Si Gregoria de Jesus ay gumawa ng isang simpleng pulang watawat na nagdadala ng pagpapaikli ng lipunan, puting 3 K at nakaayos na pahalang sa gitna. Ito ang naging watawat ng unang Katipunan. Maliban sa gawa ni Andres Bonifacio, may ilang miyembro ng Katipunan na gumagamit ng ibang mga disenyo ng watawat. Nandiyan ang 3 K na nakaayos sa anyo ng isang tatsulok at ang ilan na may gumamit ng isang pulang bandila na may isang titik K lamang. Susunod na rito ang watawat ng magdiwang at magdalo functions. Ang watawat ng magdiwang. Nang sumiklab ang Rebolusyon Pilipino laban sa Kastila, ang paksyon ng magdiwang ng Katipunan na pinamamahalan sa lalawigan ng Cavite sa ilalim ng Mariano Alvarez ay nagtaguyod ng isang watawat na binuo ng isang pulang estarandante na may isang puting araw kasamang baybayin na titik K sa gitna. Inilahad ni Andres Bonifacio na ang K o K sa gitnang araw ay nangangahulugan para sa kalayaan at hindi lamang sa Katipunan. Ang watawat ng magdalo. Ang paksyon ng magdalo ng Katipunan na nagpapatakbo din sa Cavite sa ilalim ni Emilio Aguinaldo ay gumamit ng watawat na katulad ng paksyon ng magdiwang na nagtatampok ng isang puting araw na may baybayin titik K sa gitna. Ang sinag sa araw ay walang tiyak na bilang ng mga sinag, ngunit kalaunan ay ginawang pamantayan sa 8 sinag upang kumatawan sa 8 lalawigan na nilagay sa mga otoridad ng kolonya ng Espanya sa ilalim ng batas militar. Ang 8 sinag ng araw ay kalaunan ay ginamit sa pambansang watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Katipunan sa ilalim ni God Andres Bonifacio. Ang dating watawat ni Andres Bonifacio na may 3 K na nakahilera sa gitna ay nadagdagan ng puting araw. Sa ibaba ng araw ay may 3 K na nakaayos na pahalang. Ang watawat na ito ay unang pinakilala noong ika-23 ng Agosto sa taong 1896 sa panahon ng Sigaw Pugadlawin, kung saan pinunit ng mga nagtipon-tipon na miyembro ng Katipunan ang kanilang mga sedula laban sa otoridad ng Espanya. Ginamit kalaunan ng watawat na ito sa panahon ng labanan sa San Juan del Monte noong ika-33 ng Agosto sa taong 1896. Ito rin ang pangunahing labanan ng Rebolusyong Pilipino. Ang watawat ng Katipunan sa ilalim ni General Pio del Pilar. Pulang bandera na may puting taksulok na may 3 letrang K sa bawat sulok. Sa gitna ng taksulok ay isang bundok na may isang sumisikat na araw sa likuran nito. Ang watawat na ito ay karaniwang tinatawag bilang ang bandilan ng matagumpay. Ito ay unang ginamit noong ika-11 ng Hulyo sa taong 1895. Ang watawat ng Katipunan sa ilalim ni General Mariano Llanera. Disenyo ito ni Mariano Llanera noong ika-2 ng Setyembre sa taong 1896. Itim na watawat na may isang puting K sa kaliwa at isang puting bungo na may X na mga buto sa kanan. May pagkakahawig sa watawat ng pirata noong sinaunang panahon. Astigin, hindi ba? Ngunit pinagtawanan nito ni Andres Bonifacio at sinabing ang bungo sa kanyang watawat ay bungo mismo ni Llarena. Ang panghuli, ang watawat ng Katipunan sa ilalim ni General Gregorio del Pilar. Ginamitan niya ito na 3 kulay, asul na tatsulok sa kaliwang bahagi, isang pulang guhitan sa tuktok at isang itim na guhitan sa ilalim. Ginaya ni General del Pilar ang watawat ng Cuba na nag-aalsa rin laban sa Espanya sa mga panahon na iyon. Ang watawat ng ito ang dala ni General del Pilar sa pasong tirad laban sa hanay ni Major Peyton March noong ika-2 ng Setyembre sa taong 1899.
By the way, kung gusto mo malaman kung ano ang kaganapan sa The Battle of Tirad Pass, meron tayong video para dyan. Iwan ko ang link ng video sa ibabang bahagi. Ngayon na natakalakay na natin ang watawat ng mga katipunan, ano nga ba ang tunay na itsura ng kauna-unahang watawat ng Pilipinas? Matatandaan isa sa mga kondisyon sa Republika ng Biak na Bato ang pag-exile ni Ginoong Emilio Aguinaldo sa Hong Kong kapalit ng 800,000 piso. Dito, sa utos at sa disenyo ni Emilio Aguinaldo, tinahin ni na Marcelia Agoncillo at ang kanyang anak na si Lorenza Agoncillo at si Delfina de Hermosa de Natividad sa Hong Kong. Noong 19 ng Mayo sa taong 1898, bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas mula Hong Kong, dala ang unang watawat ng Pilipinas. Ito ang itsura ng kauna-unahang watawat ng Pilipinas. Ito ay merong kulay asul na simbolo bilang pagkamakabayan, pula, kumakatawan bilang katapangan at dugo na inalay para sa kalayaan sa bansa, at puting tatsulok bilang kapayapaan, kadakilaan at pagkakapantay-pantay. Araw na may mukha bilang pagkaindependensiya, tatlong bituin bilang ang pangunahing pulo sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao, at ang huli, ang 8 sinag ng araw na kumakatawan sa 8 lalawigan na nilagay ng mga otoridad ng kolonya ng Espanya sa ilalim ng batas militar, ang Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. At isa pa ang kulay na puti, pula at asul ay kasing kulay ng watawat ng Estados Unidos. Ito rin ay bilang pasasalamat sa bansang Estados Unidos dahil sa paglaban sa Espanya noong sa mga panahon na yun. Yan ay ayon kay Ambrosio Riazares Bautista. Inakala ng karamihan ng unang iwinigayway ang unang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong 12 ng Hunyo sa taong 1898. Ngunit ang totoo, iwinigayway ang watawat noong 28 ng Mayo sa taong 1898 sa Battle of Alapan. Ang inakala ni Ginoong Aguinaldo ay kakampi niyang Estados Unidos. Sa katunayan, benenta na pala ng kaharian ng Espanya sa mga Amerikano ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar na humantong sa Philippine-American War, at syempre, natalo ang Pilipinas rito, kaya ang Pilipinas ay naging teritoryo ng Estados Unidos mula 1901 hanggang 1945. Yung nga lang, sa kolonisasyon ng Amerika sa Pilipinas, paiba-iba ang disenyo at kulay ng watawat ng Pilipinas. Ngunit noong 25 ng Hulyo sa taong 1987, naglabas ng Executive Order No. 292 na naglalayon na gawin na itong opisyal na watawat ng Pilipinas na sa kasalukuyan na ating ginagamit ngayon. Pero ang tanong, nasaan na kaya ang mismong watawat na itinahin ni Marcelia Agoncillo sa Hong Kong? Yung orihinal na mismo na watawat. Noong taong 1898, habang tumatakas si Ginoong Aguinaldo mula sa mga Amerikano, aksidenteng nahulog raw ito at hindi na nahagilap pa, at pinaniniwalaan ng karamihan na ang nakalagay na watawat sa isang museo sa Baguio ay ang orihinal na watawat ng Pilipinas. Pero kung orihinal man o hindi ang nasa Baguio, ang ating watawat ay dapat na ginagalang. Hindi lang ito simpleng kapiraso ng tela. Nandito ang sakripisyo ng ating mga bayani noong himagsikang Pilipino laban sa mga dayuhang mananakop para makamit ang kalayaan. Sabi nga sa palabas ng General Luna, mas magandang mamatay sa digmaan kaysa tanggapin ang pamumuno ng mga dayuhan. At yan nga ang kasaysayan ng ating pinakamamahal na watawat, ang watawat ng Pilipinas.